Tatlong nasawi na magkasunog sa isang residential commercial establishment sa Quezon City. Dalawa sa mga biktima, menor de edad. Inaalam pa kung may kinalaman sa sunog ang nangyari raw na away sa lugar. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Ganito kalakas ang sunog na nangyari bago mag-alas 4 na madaling araw. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hanggang unang alarma ang sunog. Wala pang isang oras na apula na ng mga bumbero. Pero trahedya ang sumalubong pagkatapos. 3 kumpirmadong nasawi dahil sa sunog ayon sa mga otoridad. Casualties natin, 3 po. Isa pong suffocate ng na-pin down siya ron sa iskinita maliit. Bali, hindi naman siya burn na totally. Suffocation yung nangyari sa kanya. Yung dalawa, yun yung natin na burn talaga. Nakuha sa lababo, tsaka yung isa sa gilid ng lababo. Labas niyo muna. Ay, mga bata! Napasigaw at napahagulgol ang mga kamag-anak ng mga nakitang bangkay. Ayon sa mga kaanak na tumanggi magpaunlak ng panayam, kabilang sa mga namatay ang 2 bata edad 10 at 11 at isang empleyado sa kanilang negosyo. Sabi ng isang kaanak na nakausap ng GMA News na tumangging humarap sa kamera, nag-away umano ang empleyado at ama ng mga biktima bago nangyari ang insidente. Hindi pa malinaw kung may kinalaman ito sa sunog. Nagsisigawan sila dyan sa baba. Nung bababa na sila, bigla na lang umapoy dun sa pintuan namin. Tapos tumalong kami dun sa bintana namin. Dala ko yung mga anak ko. Dating 2 palapag ang istrukturang ito sa ating likuran na nasunog. Itinuturing ito ng BFP na isang residential commercial property dahil sa ground floor nito ay may mga LPG tank na ibinebenta. Maingat na tinipon ng mga bumbero ang mga LPG tank na naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sa kanilang initial assessment, 3 istruktura ang apektado. Opo, mabilis naman naapula yung apoy. So ano yung naging mga difficulty kanina? Yung mga double parking, tapos minsan yung mga tao, yung mga overcrowd ng tao. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras.